Well, it's a Wednesday once again. Natapos na rin tayo kahapon sa ating kapehang marinero. Nakasama ko si Chief Engineer Gascon, Captain Sabay at Captain Flores at si Arian. At ngayon, solo na naman tayo. Ang topic natin, yung mga marino na uuwi sa probinsya at ang kakayanin ba kaya ng Pilipinas yung crew change? Kasi babalik natin yung mga tanong na yan, no? Pero bago ang lahat, babasahin ko muna ang mga tanong ng ating mga followers, no? Cram Reds, good morning po sir. Pwede po bang ma-renew yung PRC license ko na E4? Matagal ko na kasi hindi nagamit, Sir Nelson Ramirez. Ang PRC license, hindi na sila nagre-renew sa PRC. Sa Marina muna i-renew. Now, kung i-renew mo yan sa Marina, maaring kukuha ka ng mga refresher courses kung hindi mo yan nagamit. At itanong mo na lang sa Marina kung ano ang mga refresher courses na kukunin mo. Sir, kami yung mga onboard na expired this year. Ang documents, may extension din ba? May extension. Ang mga marino, no, na nag-expire yung mga documents sa onboard ng 6 months. Ang dito sa, yung mga nandito sa Manila, napasampa ng barko, bibigyan ng 1 year. Paano po yung mga pending training dahil sa close ang lahat ng training center? So wala talaga tayong masagot dyan kung kailan sorry. Kung kailan magbubukas ang mga training muli, no? Wala tayong masasagot yan. Pero kagaya nga na sinasabi naman na dahil sa nangyayari ngayon, lahat ng certificates ninyo ay bibigyan ng extension ng 1 year, no? Bibigyan ng extension ng 1 year. Di po ba pwedeng magpa-test COVID para sa mga mag-medical? Sa medical center na lang po ng mga seaman para bawas na din ang movement ng mag-medical. Kaso nga lang, ilan lang yung RT-PCR swab testing centers dito sa Pilipinas. Kaya ang ma-recommend ko sa inyo, kausapin ninyo yung manning agency ninyo at sila na mag-schedule diyan sa meron diyan sa Palacio de Manila at saka sa Philippine Coast Guard, no? Mark Anthony Jaime Apostol is watching. Kidlat from Marikina, Kidlat Hearns. Daryl Pastorero, good morning sir. From Esmed family. Mark Anthony Jaime Apostol. Nag-sign kami ng 3 months extension of contract. Di pa sure sa June ang crew change. Talagang sa ngayon wala pa talagang masabi natin na kung ano ang conclusive na memorandum circular kasi halos araw-araw nagbabago, no? Halos araw-araw nagbabago. Okay. So pwede pala extension lang. Pwede extension lang, sabi ni Rodolfo de los Santos. Ronel Saliri watching, bring them on camera. Allowed na po ba ang crew change? Yes, meron ng mga kumpanya na nagpalit na sila ng crew. Hello po, baga pwede magtanong kung sakali po magkaroon na ako ng flight abroad. Ano kaya ang kailangan ko dahil para mapalampas sa mga checkpoint mula sa province? Kailangan mo talaga yung COVID test at saka bago ka pupunta dito sa Manila, yung LGU mo kung saan ka man, Cagayan de Oro ka man o Surigao ka man, dapat i-contact nila yung Manila na para pagdating mo dito sa Manila, hindi ka nila pahihirapan sa pagpasok mo. Kailangan may contact na ang local LGU na pinanggalingan mo at dito sa Manila, no? Sila na ang gagawa ng connection dyan, no? Bullets Villapuerta de Lote is watching. Macron Limbo is watching. O tanong naman, ni Brent Disma, tanggapin kaya ng authorities sa ibang bansa, sir, ang 1 year additional
tatanggapin yan kasi magkakaroon kayo ng talagang i-print lang ninyo. Digital copy ng extension. Digital copy ng extension. Pero kung ano-ano mga requirements nila, hindi ko alam, baka pahirapan na naman nila yung requirements, no? Now, si Ariel Hortelia, salamat sa mga tumutulong. Tanong ko lang po, ano ba ang naitulong ng Amosop sa mga seafarers natin ngayon? Ang masagot ko dito, Ariel, no? Ang UFS ay isang union din ng mga marino. Ang Amosop ay isang union din ng mga marino, no? Isang union din ng mga marino. Binigay ninyo yung pera ninyo sa Amosop. Hindi nyo binigay sa akin kasi hindi naman ako nanghihingi ng pera sa inyo, no? Hindi ako nanghihingi ng pera sa inyo. Ngayon, ayaw kong tanungin ng Amosop kung anong ginawa niya sa pera mo. At papaano kayo mag-ayos dyan. Paul Acot, at the end of the day, kita pa rin ang gagawa ng paraan. O tayo pa rin ang gagawa ng paraan. Ang sabi ni Cromel Vicente, game over. Talagang mahirap na laban ito ngayon sapagkat yung ibang bansa ay nakakasana. Halimbawa, yung India, yung Air India, nag-volunteer na. Nadalhin nila ang kanilang mga marino sa mga lugar sa mundo. Kung may crew change, tayo dito, wala pa tayong ginagawang ganyan, no? Now, tanong ni Sim Villaros Tanyalon, good day sir, po watching from Africa, paano po maabutan ako ng expiry date ng mga documents ko rito on board tulad ng COP-MLC? In-extend nila yan ng 6 months. Kaya ipaalam mo sa inyong kumpanya, sa inyong manning agency na mag-arrange niyan, nabigyan kayo, na magkakaroon kayo ng digital copy. Peter Noah, Sir Nelson, ano po sistema kung uwi ako ng Dipolog? Ay wala pang barko ngayon papuntang Dipolog. Aabangan nyo lang palagi sa mga post ko sa aking timeline mismo at nagbibigay ng announcement ang Coast Guard paiba-iba araw-araw, no? Kung ano ang mga barko na uuwi sa probinsya. Ang alam ko, meron na sa Cebu, meron na sa Bohol, meron na sa Dumaguete, meron na sa Cagayan de Oro. Hernel Casimero, please ask or interview nyo na lang yung mga quarantine kung ilang buwan na sila hanggang ngayon. Wala pang result sa test nila. Ang bagal ng aksyon ng DOH sa PCG sa mga result test. Yung iba hindi nagrereklamo dahil di maayos ang pagkain. Di ka pa makapag-deliver ng pagkain. Okay, kahapon, pag switch on ko talaga sa TV, pagkagising ko, nakita ko si Admin Hans. Nagsasalita si Admin Hans. Sabi ni Admin Hans, na umiikot din naman daw siya, no? Basahin muna natin. Good morning, Chief. Yung mga pinapauwi, di naman kasali. Yung mga na-stranded lang dito sa Manila, di lang naman kawawa yung galing sa labas. Kawawa din kami mga stranded dito. Tama yan. Now, ulitin ko, no? Sa dami na kasi. Wala pang result yung mga test nila. Yun. Nakita ko si Admin Hans sa TV at nagsasalita. Sabi niya, kami ay umiikot, no? Umiikot kami sa mga barko, sa mga hotel, kung ano ang nangyayari para makita, para malaman namin kung ano ang resulta sa mga testing center. Ang problema, mayroong isang babae na nakasama doon sa Zoom. Sabi ng babae, matagal na kaming naghantay sa resulta ng aming COVID test. Hanggang ngayon, wala pang resulta. Sabi nga ni admin, umiikot naman kami dyan. Sabi ng babae, anong umiikot? 10 araw na ako nag-aabang sa inyo. Wala akong nakita. Kahit isa man lang sa inyo. Magtatanong ako sa Coast Guard. Sasabihin nila, punta kayo doon sa OWA. Magtatanong ako sa OWA. Sasabihin, punta kayo sa DOH. Punta kayo sa DOH. Sasabihin, magtanong kayo sa Marina. Saan nga ako pupunta? Sabi ulit ni Hans na ito, Paul Tiongco.
Sir, bakit di kasama duli akap yung mga seaman? Meron ng marami nagatanggap sa mga duli akap. Pero kung ilan yan, yan ang hindi ko alam. Kasi para bang secret pa, no? Oy, Process Aquino is also watching. Sige, Process. Babanggitin din natin ang problema ngayon. Wala pa talaga silang sinasabi na mga protocol o protocol para sa mga training center. Yun nga, ang dami nang nagrereklamo dito sa mga training. No? Ang daming nagrereklamo dito sa mga training. Ulitin ko, no? Sinabi ni Admin Hans na nag-iikot siya. Sabi ng babae, inaabangan ko kayo doon sa alleyway. Wala akong nakita sa inyo. Ang sabi naman ni Admin Hans, kasi binabawalan kami ng DOH na mag-ikot-ikot, baka nga mahawa kami. Yan na nga ang problema eh. Kung nagkataon lang na akong sinabihan niya na nag-ikot-ikot siya, maniniwala na ako kasi bilang kaibigan, maniwala ako sa sinabi niya. Pero ang nangyari, yung babae ay 10 araw na pala pabalik-balik na nag-aabang sa kanila. Wala pa rin wala pa rin resulta. Kaya galit na galit yung babae, no? At hindi na malaman ni Admin Hans yung isang sagot niya. Ngayon, ito ang totoo nangyayari. Kanina napanood ko rin sa TV pag-gising ko, no? Meron tayo, as of 7 days ago, merong backlog, no? Sa mga resulta sa 12 swab test na 43,187 na repatriated ng mga OFW, no? At kanina sabi nila something like 42,000. Ngayon, ang may mga resulta na ay merong 13,000. So biruin mo sa laki ng backlog na yan, kung yung mga nagrereklamo ngayon na 4 na araw na, 5 araw na sila naghantay, 8 araw na naghantay, siguro kaunting tiis pa. Kisnel Tan, Sir, pinsan ko sa passenger, 23 days na sila sa motel, naka-quarantine hanggang ngayon, wala pa rin balita sa certificate nila. Yun na nga, napakaraming nasa mga hotel ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, 7 days ago, ang backlog nila ay 43,000. Dapat, yung mga nasa hotel, meron ng mga certificate para makauwi na sa probinsya at para yung mga darating dito, ma-accommodate nila. At kapag dumating dito, diretso agad, may swab test agad sa airport. After 4 days, ano na naman. Sir, pag-instruct sa training and assessment center na pag-release na ng pending certificates namin. Ang sabi naman ng Marina, tungkol dyan, ay bukas na raw yung kanilang Marina office sa UWA, ngunit ang pwedeng pumunta doon, yung mga may appointment lang. Yan na nga ang sinasabi ko. Palagi tayong delayed ang reaksyon. Gagalaw na lang, kikilos na lang kapag naipit na. Paano yung India? Nakahanda na. Nakahanda na. Yung mga marino nila, kapag mag-join, ihahatid ng Air India. Walang problema. Sa atin dito, isarado pa yung airport. Kung dito lang sa local flight, ang pagkakalam ko, ang Cebu Pacific at saka ang PAL ay May 31 pa mabubukas. Sa international flight, medyo may pang-ilan-ilan na. Sabi ni Mark Piñero, maganda. Sir, sa Kongreso, mas nini-railroad pa nila ang ABS-CBN na pangkisa dahil 11,000 na ang mawalan ng trabaho. Samantalang nasa 40,000 na sima na mawalan ng trabaho buwan-buwan kapag hindi nila ginawa yan. Yun na nga ang sabi ko sa inyo. Hindi kayo naniniwala sa akin. Pinababayaan ninyo ako palagi. Ang sinasabi ko sa inyo, keep on sending email sa Office of the President. Kasi kung may 50,000 ka email dyan, sa 50,000 ka mga marino, araw-araw
Araw-araw, mapapansin nila. Ang ibig sabihin, ganyan ang nangyari, pumuputok, kailangan na kumahog silang lahat. Kasi, nasa media eh. Nasa media. Yung problema mo, yung problema ni Jernel Casimero, ni Joffre, ni Peter Nua Opeña, ni Zem de Villaros Tañalon. Alam ba yan ng Malacanang? Hindi. Pero kung lahat ng mga marino, 50 milang mga marino ang magsusulat sa Malacanang, araw-araw, tiyak, napapansinin tayo. Sir, ang mga training certificate na hindi pa ma-COP within 6 months, mag-retraining pa ba? Hindi nga lahat yan ay bibigyan ng extension for 1 year muna. Bibigyan ng extension muna for 1 year. Pagbalik na kayo mag-retraining dito o mag-training ulit. No? Yan ang sabi ng Marina. Yan ang sabi ng Marina. Hindi ko yan sinabi. Sabi ng Marina yan. At papadalan kayo na sa email ng digital copy, no? Digital copy. Okay? Get it? Biruin ninyo, ang backlog ay 43,187 noong 7 araw nakaraan. Ngayon, 42,000. So, ilan lang ang umusad, no? Ilan lang ang nababawasan. Ilan lang nababawasan. Kaya napakalaking problema kung paano nila mapabilis yung mga resulta ng COVID test, tapos mapaalis o mapauwi yung mga marino na nasa mga motel, nasa mga hotel, no, nasa motel at nasa mga barko na nandyan ngayon. Biruin mo, dyan lang sa Manila Bay, merong 21 ka mga barko dyan, roughly mga 8,000 ka mga marino, sobra ata ng 8,000 ka mga marino ang nandyan. No, biruin mo, kailangan paalisin na dapat mapauwi na yung mga yan. Sir, sa Istanbul, may possible change crew ba kaya? I cannot answer that. Kung yung Istanbul, kung may flight na ba para dyan, may flight na ba? May international flight na ba? Sabi ni Josel Inco, Sir, ang mga alis po ba ay kailangan na may COVID test na? Yes, ang lahat ng paalis ngayon ay kailangan may COVID test certificate. Kasi biruin mo, ang nangyari sa isang manning agency, nagpadala sila ng 12 katao, no? 12 katao sa Japan. Yung isa katao na-test na positive. Ano ang nangyari? Yung isang tao na tested na positive, naiwan doon sa Japan, at yung 11 ay pinauwi dito sa Pilipinas. Pero mo, ang laking gasto ng manning agency, kasi masabi, kasalanan nila yan. 11 ka mga marino, tapos ilagay mo uli dyan sa hotel, i-quarantine mo uli yan ng kasi nakasalamuhan niya yung isang kasama nila na positive, no? Nag-positive. Nakasalamuhan nila. So, maaring person under monitoring na naman sila. Quarantine na naman ng 14 days. Kaya nga, talagang kailangan na meron kayong certificate na COVID-free kayo bago kayo sasampa ng barko. Otherwise, magka-problema yung papadalhan ninyo. Nemesio Dabal is watching. Bring them on. Babio Evangelista is watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Sana darating ang araw na aabot tayo sa 50,000 yung followers natin dito sa ating vlog. Kasi ipaalam din ninyo sa mga kasamahan ninyo itong vlog natin. Kasi wala naman siguro ibang vlogger, no? Walang ibang vlogger dito sa maritime industry na lahat ng mga tanong ninyo ay sinasagot.
ay sinasagot. Magtanong kayo sa history, magtanong kayo sa pinaka-latest updates, nandirito sa akin. Oh. Meron bang iba na kaya magtanong kayo sa legal, magtanong kayo tungkol sa financial literacy, magtanong kayo tungkol sa organic farming, anything na gusto ninyong tanungin. Ayaw ko lang, na we will touch on the religion, on the Bible. Kasi, yan, ay talagang walang katapusan ng debate yan. Walang katapusan ng debate. But I would like you to know, na bago ako nag-grade 1, nagbabasa na ako ng Bible. I would just like you to know, sa lahat ng mga followers ko, bago ako nag-grade 1, marunong na ako magbasa. At nagbabasa na ako ng Bible. Kaya, yung iba na nag-quote ng Bible, pinapaliwanag ko sa kanila ko na yung binabasa mo. Ang dami kasi nagbabasa ng Bible na hindi mo na sila nanalangin, nabigyan sila ng malawak ng pag-uunawa. Kasi ang Bible, napakatalinghaga, matalinghaga ang Bible. Ernest Sorilla, idol, hindi kailangan na ang medical kung magsampa ngayon. Talaga ng medical, at bukod sa medical na normal medical ninyo, may swab test pa. May swab test pa. Okay, Ernest Sorilla yan, galing kay Ernest Sorilla. Bukod sa normal ninyo na medical, may swab testing pa. Nadagdagan. Ang problema dito sa swab testing ay medyo matagal ang resulta. Dahil nga, sinasabi ko sa inyo, ang backlog sa ngayon ay 42,000. At yung iba, sinasabi nila na 8 araw na sila naghantay, 10 araw na sila naghantay. Baka may iba dyan magsasabi na 15 araw na sila naghantay, sa katagalan. 5K ang bayad sa PCR test sa Chinese General Hospital walk-in. Pero company namin ang nagbayad. Mas mura-mura ata dito sa At si Captain Flores, pinadala niya yung mga tao niya, 13 yung tao niya, pinadala niya dito sa Palacio de Manila, libre naman. Libre, Yun ang sabi niya. Libre talaga. Nagulat ka daw siya dahil libre yung tao, 13 tao na pinadala niya dito sa swab testing sa Palacio de Manila. Si Vic Esta is watching. Ito si Vic, very active ito sa mga inspection. Daryl Paul Alisangen, ilang araw ang result ng swab test, sir? Sana sa mapansin. Sus Madrimia, walang magpagsabi. Merong iba nakuha nila 4 na araw, merong iba 5 araw, merong iba 10 araw na daw sila. Mark Peñero, maganda. Sana, sir, ang concern nila Captain Sabay at Captain Flores about true change ay madinig ng Kongreso para magkaroon ng guidelines. Alam niyo kahapon, nung makita ko si Admin Hans sa television na nagsalita, tinext ko siya kaagad, Admin, can I have you as our guest in our Kapihang Marinero at 2 o'clock in the afternoon? Ewan ko kung sobra ba ang pagka-busy niya, pero hindi niya na ako sinasagot. Magkaibigan talaga kami nito ni Admin Hans, kasi alam nyo naman, si Admin Hans, unang pasok pa lang niya dito sa gobyerno, sa trabaho niya dito sa gobyerno, magkasama na kami, kasi ako, council member ako ng National Anti-Poverty Commission. At siya ang pinapadala ng Department of Labor and Employment tuwing nagkakaroon kami ng monthly meeting. Kaya doon pa lang, magkaibigan na kami ni Admin Hans. Kaya sinasabi niya na, Nelson, malalagpasan din natin itong problema na to. Matagal na tayong magkasama. Nalagpasan natin ang lahat. Any updates sa Marina for renewal of COP and COC? Ang sabi ko nga, good yan, kanina, i-extend nila yan ng 1 taon yung renewal.
Kasi mahirapan talaga sila. Sir, hindi na lang lagyan ng expiry date, example March to March 2020, automatic na lang sana lahat na mayroong SRB. Extension na lang para fair kasi hindi naman ma-accommodate ng Marina. Ang sabi nga nila, 1 year ang extension nila sa lahat. Ang problema, sabi ni Geoffrey Perocho, ang problema niyan, sir, pag libre ang swab-testing, matagal ang resulta. Yun nga rin ang sabi ng iba, na kapag libre daw ang swab-testing, medyo matagal ang resulta. Pero yung nagbayad, nakuha niya agad sa 4 na araw. Ewan ko kung, hindi rin kasi ako mga kalabas, kasi kung mga kalabas ako, I will visit Senator Gordon personally about this matter kasi sila nga yung active dito, no? Sila yung active dito, yung Red Cross, at sila talaga yung may machine. Well, magpadala siguro ako ng text message sa kanya. Text message sa kanya na kung pwede itong mga swab testing. Jenna de los Reyes Bertuccio is watching. Thank you, Jenna, sa pag-follow mo dito sa ating vlog, no? Sir, yung PCR test kaya dito sa Taguig, open kaya? Hindi ko alam yung sa Taguig at hindi ko rin alam kung gaano kabilis diyan sa Taguig. Pero ang alam ko na para sa mga OFW ay yung nandito sa Palacio de Manila na bago nilang binuksan at saka sa Philippine Coast Guard. Ang maganda dito, yung manning agency mo makipag-contact sa kanila. Sabi ni Cram, no? Ni Mark, Sir Nelson, tanong ko lang kung ang agency ko ay ayaw magbigay ng documents kasi bayaran ko daw ang medical at in-house certification ko eh. Expired na po ang medical ko, 4 months ako nila pinasa hanggang naabutan ng lockdown. Alam mo, Mark, no? Ito, mali din itong ginagawa ng manning agency mo na ikaw magbayad sa medical examination, no? Mali yan, mali yan. Dapat medical examination libre. Maring dito sa swab test, hindi pa kasi na pag-usapan ito, wala pa ito sa POA, Standard Deployment Contract, na kung ang manning agency ba o ang marino ba ang mababayad sa swab testing, no? Pero yung ginagawa na yung papeles mo, tapos pinapaasa ka nila, mali talaga yan. Dapat confront them and tell them na kukunin mo na lang kung ano. Dahil ngayon, napakaraming mga manning agency na nag-wanted ngayon. Dahil hindi nga natin kayang palitan kaagad. There will be roughly 50,000 na mga marino ang bababa. Paano mo makaya yan palitan kaagad? Yan ang hindi napagandaan ng ating bansa. Bangke Villarama, Quadra, Sir, God bless. Hintayin na lang kami sa memo ng Marina para sa extension. May memorandum circular na sila dyan. Pinopost ko. Nasa timeline ko at nasa tinig ng Marino. Na-post ko na yan. At saka kung meron kayong mga tatanungin na update, no, tungkol sa Marina, pwede kayong pumasok sa tinig ng Marino STCW office. Tinig ng Marino STCW office. Nandyan din. Nagpo-post din ako ng mga update sa mga bagong mga memorandum circular at saka advisory ng Marina. Mabuti na lang itong natin ngayon, administrator natin ngayon, parang sa tingin ko, hindi pa kami nagkita, madali daw pag-iusapan. Yung isa kasi, biruin mo, mag-uusap kami, magmulang alauna ng hapon hanggang sa alas 7 ng gabi, tapos inaabot ng 10 araw, 2 linggo, wala pa rin nangyayari. Tapos usap na naman kami, wala pa rin nangyayari. Kaya napundi na ako. Good Sir Tribunal Palmares, yung COP ko, barko without renew. Kung nasa barko ka, i-renew nila yan. I-renew nila lahat yan.
digital na nga, no? Briggs Nile watching from Ghana, Africa. Biruin nyo. Mayroong na nanonood sa atin mula sa Africa. Sir, magkano ba bayad sa swab test? Ang alam ko, that is from 3,005. At saka yung sabi nila sa Chinese General Hospital ay 5,000. No? Ay 5,000. Mayroong 3,005, mayroong 4,000, mayroong 4,005. Good morning, Sir Chief Nelson, watching from Cabuyao, Laguna, sabi ni Ronel Cruz Cesentes. So, anything that you would like to ask, maaaring i-post ninyo. Then, kagaya kanina, o araw-araw, binabasa ko yung mga tanong ninyo at abangan ninyo kasi baka hindi naman sinabi ko na yung sagot at hindi naman ninyo. Kasi hindi ko masagot talaga lahat sa Facebook. Inaabot na nga, sa loob ng isang araw, inaabot ako ng 16 hours diyan sa computer para lang sagutin. Ay, ang problema minsan ng Facebook, kapag sa dami ko nang sinasagot, binablock din ako, no? Binablock din ako ng Facebook. Sobra na raw daming na-post ko sa loob ng isang araw. Kaya, ang gusto ko, sige, kahit na mag-post kayo ng tanong dyan sa Facebook, sasagutin ko na lang dito sa vlog ko, no? At sabihin ninyo sa ibang mga kasamahan ninyo na mag-subscribe na rin dito para lahat ng mga ma-upgrade natin ang kaalaman ninyo. Oh. Kanina may nagtatanong naman sa akin kasi nag-post ako tungkol dito kay Francis Leo Marcos. Na si Francis Leo Marcos ay nasa NBI na. Nasa NBI na. Ang tanong niya sa akin, ikaw ba kilala mo rin si Francis Leo Marcos? Tapos sabi ko sa kanya, ang lahat kayo dito, pinupuri ninyo si Francis Leo Marcos sa mga pagbibigay niya ng bigas. Pero kilala nyo ba yung buong pagkatao? Pwede nyo bang i-post dito? Ang sagot sa akin, Sir, naipaliwanag na yan sa kanyang vlog. Sabi ko, it is not what Francis Leo Marcos is saying in his vlog that will be swallowed hook, line, and sinker as the gospel of truth. When we are already in court, you cannot use it. You cannot use it. All that you are saying in court must be substantiated with evidence. Hindi yung sinasabi niya ang totoo, no? Papaano yan, sir? Open na ang marina, open na sa SM, nabigay na sila ng corresponding dates na makuha, kaso wala pang means of transportation. Isa pa rin yan problema. Tingnan mo itong ating gobyerno, no? Di naman ito ating gobyerno. Alright, sinabi na lang, modified, enhanced quarantine, no? Alright, community quarantine. Pwede nang bumalik sa trabaho. Yeah, pwede nang bumalik sa trabaho, pero wala namang bus. Wala namang bus. Biruin mo, nakikita ko sa TV, yung iba naglalakad ng 10 kilometro, yung iba naglalakad 2 oras, 3 oras, papunta sa opisina. Oh, naisip nila yon na pwede na, pero hindi nila inisip pa na may mga problema na ganyan ang mangyayari, no? May problema na ganyan ang mangyayari, no? Na walang masakyan. Okay, pwede na tayo magpadala ng mga marino. Pagpalagay natin. Okay, sabi ni Goodsian Tribunal Palmares, Sir, dito sa lupa, stranded ako 2 months dito sa Manila dahil sa lockdown. Kasi sir, yung sabi ng Marina, nabasa ko until July 31, extend nila pagpaalis ka na. Paano pagkatapos sa July 31? Kung hindi pa, i-extend nga nila for 1 year yung certificate mo. Kaya, as soon as possible, mag-contact ka sa money agency mo para sila na ang gagawa ng paraan. Okay? Yun nga ang problema. Binigyan na nila ng solusyon.
para tumakbo daw ang ating ekonomiya. Okay, pwede na magtrabaho. Pero paano kung magpagtrabaho, wala naman transportation? Kaya nakita ko sa TV kahapon, ang isa sa pinakamagandang negosyo ngayon, bisikleta. Wow, ang haba ng pila. Nagbibenta ng bisikleta. Ang daming bumili ng bisikleta. Yan pala magandang negosyo ngayon. Kasi halos lahat ng negosyo ngayon, no, talagang ma-aeroplano, ma-barko, ma-hotel, lahat bagsak. Yung pinsan ko, kinumusta ko kahapon, pinsan ko taga Cebu. Sabi ko sa kanya, "Gaw, kumusta kayo dyan?" Sabi niya, talagang bagsak. Mahigit 400 yung taxi niya. Walang buhay-biyahe. Ang problema, wala na nga buhay-biyahe sa mga taxi niya, pinapakain pa rin niya yung driver niya kasi wala kang kita. Tapos meron sa poultry, napakalaki yung poultry niya. Palagay ko 600,000 yung manok niya o 800,000 yung manok niya. Palagay yung poultry niya. Sabi niya, inaabot ng 45 days. Hindi kinukuha dito, hindi kinukuha ng Magnolia. Kaya nalugi ako sa pagkain pa lang, lugi rin. And then meron din siyang mga boarding houses na 4-story, mga high-end. Kasi mga nurses, yung borders nila. Ang problema, wala ding eskwela. Kaya wala kang negosyo. Sir, good morning. Yung Duli Akap, hindi pa kami nagatanggap. Under processing pa daw. Yung balita, may balita ba kayo sa problema namin about Duli Akap application? Ito nga sinabi, ito sa iyo, sinasabi under processing. Pero ang pagkakaalam ko, nagsabi na ang Duli Akap na itigil na raw nila. Sabi tanong ni Darrell, posible ba June may change crew na tayo? Sa ngayon nga, meron na nga change crew. Ang problema itong airport natin dito, ang problema, itong airport natin dito, wala nga, hindi pa nga, biruin mo, nilockdown nila, 5 to 8. Pagkatapos, kailan yun, 15, lockdown na naman. Hindi natin ang problema, ang advisory nila, noong hating gabi, kinabukasan, in-implement agad yung lockdown. Paano yung mga aeroplano na palipad na? Balik! 2 beses yan nangyari sa crew ng Cargo Safeway. Yung isa galing Korea, lilipad na sana aeroplano, hindi na tumuloy. Yung isa sa Hong Kong naman, nasa nasa hotel ulit. Kasi bigla na lang nagsabi na may lockdown. Marami pong salamat sa pagdinig sa aking katanungan, sir. Mabuhay po kayo. Naway pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. More power. Alam mo, Guslan, masabi ko na I am already blessed. Binigyan ako ng Diyos ng talino. Kahit high school graduate ako, nakuha ko na maging most outstanding Marine Engineer of the Year ng Professional Regulation Commission. Nagiging, na hindi naman ako nag-aral ng Marine Engineering, nakuha ko. Nagiging arbitrator, no? Sa National Conciliation and Mediation Board, na ang kasama ko, mga justices ng Court of Appeals, justice ng Supreme Court, at saka mga judges ng Regional Trial Court, na hindi naman ako nag-aral ng pagka-abogado. Bigla ako naging judge, no? Bigla ako naging judge. Tapos, meron akong mga anak na hindi lang magandang lalaki, magandang babae, matatalino pa. Ganon din sa mga apo ko. Kaya, kung ano mang blessing na binigay sa akin ng Diyos, ay sinishare ko sa mga marino. Jasmine, good morning, sir. Paano yung medical ko? Expire na 4 months. Mag-medical ka ulit. Mag-medical ka talaga ulit. Ang medical ay good for good for 2 months lang. Jumal Bala Hadia, huwag na umasa sa Duli Akap. Sa pag-ibig, may pag-asa ka pa. Totoo yan. Ako disappointed ako. Pero yun nga ang sabi ko, kaya nga, no?
magkaibigan kami. Hindi lang basta kaibigan ni Admin Hans. Pero dito medyo masama ang loob niya kasi ginigiit ko talaga na dapat maglabas man lang yung 1.2 billion man lang. Kasi yung 1.2 billion na yan, no? Yung pera ni yung hiniram ni Regis Romero na 700 million na umabot na ng 1.2 billion na hindi sana nila makukuha kasi pinalimot-limutan na lang nila yung utang ni Regis Romero. Ako ang nakipagbakbakan dyan at dinamanda ako ni Regis Romero ng 400 million. Pero in-expose ko yung utang ni Regis Romero na 1.2 billion at ngayon nabayaran na. Ngayon na nabayaran na. Kahit yun man lang sana ang ilabas ng uwa para sa mga marino. Dahil yan, talagang itinaya ko ang buhay ko dyan. Nakipag-away ako dyan, nakipagbakbakan. Biruin mo, 6 na buwan yung kaso namin na nung sinampa niya sa akin ng libel. 200 million na libel sa Makati, 200 million na libel dito sa Manila. Para lang, dahil in-expose ko nga yung hiniram niyang pera sa uwa. Itong uwa naman, bakit ang ganyang tao, nagagaya ni Regis Romero, ang pinahiram nila na ayaw magbayad. So nabayaran na yun na ni Regis Romero, no? Kahit yun man lang sana ang ibigay ngayon ng uwa. Kasi hindi yan pera ng gobyerno. Pera yan ng mga marino at ng mga ship owner. Kasi ship owner ang nagbabayad ng $15, $10 sa mga marino. At ngayon, ang nagbabayad talaga ng uwa contribution ay mga ship owners na mismo. Tayo dito sa Pilipinas, no? Ang the most expensive, maraming add-ons sa ating kontrata. Meron tayong SSS, meron tayong UWA, merong union dues na binabayaran yung manning agency, no? Na binabayaran mayroon pang Pag-ibig, mayroon pang PhilHealth na sa ibang bansa wala yan. Sa ibang bansa wala yan. Kaya kung lalo pa natin dirikdikin yung mga ship owners dahil iniisip natin na okay, basahin ko muna to. Kay Hope Asilo Kaido, ako nag-avail sa UWA for cash assistance April 28. May announcement na nga sila na na suspendido na yung kanilang duli akap. Wala na rang pera. Nagtataga ako, walang pera, no? Wag na muna, kalimutan nyo na muna. Yan. Hanggang sa sinasabi ko sa inyo, tulungan ninyo ako, sumulat kayo sa Malacanang. Malacanang, no? His Excellency President Rodrigo Duterte. Ang address ay PCC, Papa Charlie at Malacanang. Malacanang, hindi niya, malacanang.gov.ph. Sabihin nyo, sir, hirap na hirap kami mga marino. Stranded kami. Wala kami pera. May pera naman kami dyan sa UWA. Na ang UWA, ang purpose ng UWA when it was created is for benefits and welfare. O saan na yan ngayon? Dapat ito na ang panahon na ilabas yung pera ng mga marino upang matulungan ang mga marino ngayon na naghihirap. PCC at malacanang.gov.ph. Kung may 50,000 na mga marino na palaging nag-i-email sa ating presidente, tiyak ako na mabulabog yan. Pero kanina, sinasabi na rin ni Press Secretary Roque na bulabugin na niya palagi ang UWA at ang PCG dito sa swab testing na para daw lumabas ng mabilis ang mga resulta ng swab testing. So, Apple Conde,
manid po talaga ang uwa, puro pa-public lang. Sana ihiwalay na lang sa Marino para sa Marino. Kailangan na isang batas yan. Pero OWA was created that way for a good purpose. No? At kaya ko nga isinulong ang OWA law na para ang pera natin hindi na magagasto para sa sweldo ng mga kawani ng OWA, hindi na rin magagasto para sa maintenance ng OWA, para ang lahat ng pera natin para sa benefits na lang and welfare. No? And welfare. Naputol pala yung sinabi ko kanina tungkol dito kay Francis Leo Marcos. Kaya nga sabi ko sa kanila, not whatever he says will be swallowed hook, line, and sinker as the gospel of truth. Hindi po ganyan. Sa korte, kailangang ilabas mo ang ebidensya mo lahat. Diyan magkaalaman. And only the Supreme Court has the final say. Kagaya ng isang buwan ninyo akong winalanghiya, pinagmumura tungkol doon sa kapa. No, sinabihan ko kayo na i-withdraw na ninyo ang pera ninyo sa kapa. Kasi right from the very start, gaya ng sinasabi ko sa inyo, when it is too good to be true, then it is not true. Kagaya ng Multitel, Mateo, M. Goldex, Aman Future, pare-pareha lang lahat yan. Walang negosyo na kumikita ng 360% sa loob na isang taon. Ngayon, tungkol naman dito kay Francis Leo Marcos, saan ka ba nakakita ng tao na panay bigay ng bigas at nanghamon pa ng mga kapitbahay niya na challenge daw mamigay ng bigas? There is something weird on this. Kaya nga, gumawa ako pananaliksik kung sino ba itong Francis Leo Marcos. Si Francis Leo Marcos, hindi yan ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Norman Mangusin. Norman Mangusin. At doon, marami akong nalaman. Ngayon, kung bakit siya namimigay ng bigas, hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Pero, hindi pa dati, nung una namimigay siya ng bigas, nakatira siya sa Green Meadows. Tatlo ang sinabi niyang bahay na tinitira niya doon. Wala na siya ngayon sa Green Meadows. Well, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Kaya nga, bago kayo bumilib, humanga sa isang tao, alamin niyo muna ang pagkatao niyan. Alamin niyo muna ang pagkatao. Yan ang marami talaga, Sir, paano po yung nagpag-rapid test ka na? Kailangan mo rin ba ng swab test? Ang rapid test kasi hindi talaga accurate. Kasi marami, yung mga marino na umuwi sa Bacolod at sa Cebu, may rapid testing na yon. Nakakuha na sila. Pero pagdating sa Bacolod, siyam ang positive. Pagdating sa Cebu, 13 ang naging positive. So, kailangan talaga yung RT-PCR swab test para magkasiguro tayo. Sir Chief Nelson, tanong ko lang, kung naghanda na ba ang manning agency for change crew at kailangan bang mag-comply tayo after June 15? Mayroon ng mga manning agency na naghanda na. Mayroon ng mga manning agency na nagpapadala ng kanilang mga tao. Depende yan sa lugar na papadalan kung may aeroplano ba. At depende din yan sa ating airport dito kung tumatanggap na ba sila ng international flights. Kasi ang domestic flight, wala pa. Kaya yung iba, paano ako uuwi ng Mindanao? Well, nandyan yung tugo. Ang pagkakaalam ko, Cebu, Bohol, Cagayan de Oro, Dumaguete, yan, may biyahe na. Tapos yung ibang tatanong, paano yung Leyte? Nakita mo naman, wala nakalagay dyan ng Leyte. Hindi ko rin alam kung kailan ang Leyte, kailan yung ibang lugar. Pero kung meron silang pinopost
na schedule, no? Yun muna ipopost ko. Updated ako. Kasi tinitingnan ko yung mga post ng Coast Guard araw-araw. Post ng Coast Guard. Ang Coast Guard, updated yung ano nila. Updated yung kanilang information, no? Noel Bernabe is watching. Jojo Rabaya is watching. Romeo Teodosio is watching. Now, sabihin nyo rin sa mga kaibigan nyo na magtiyaga rin manood dito. Kasi wala namang ibang vlogger dito sa maritime industry na kayang sagutin yung mga tanong ninyo. At dito malaman nyo lahat. Pati legal aspects, malalaman ninyo. Ano kaya pag-usapan natin bukas ang tungkol sa POA Standard Employment Contract? Kasi, naging crewing manager ako noong 1986 pa, no? Ngayon, nagtatanong ako, sino sa inyo dito tuwing nagbibigay ako ng pre-departure orientation seminar? Sino sa inyo dito ang totoong nakabasa ng POA Standard Employment Contract? Walang gustong tumaas ng kamay. Kasi kako, pag sinabi nyo nagbabasa kayo, mag-umpisa akong magtanong kung alam ba talaga ninyo ang pinipirmahan ninyong POA Standard Employment Contract. Pag-uusapan natin yan, POA Standard Employment Contract, pag-uusapan din natin ang IMO STCW Convention. Kasi maraming mga marino na nagsasabi, puro na lang training. Ay, kung ganyan ang sabihin mo yan sa IMO. Sabihin mo yan sa IMO. Pero, hindi nga, lahat ng training ay tama na kinukuha. Kasi may training na nasa IMO STCW Convention requirement talaga. No? Merong training na pinapakuha sa inyo ng inyong manning agency para sa mga specialized vessel nila. Meron din training na pinapakuha ng iba't ibang nasa opisina dahil mga commissioner yan, nangungumisyon sa mga training center. Biruin mo kung may 20% siya sa bawat isa o mayroong 10, di, ang laki ng kinikita niya kada linggo, no? 10 lang kada linggo. Meron 10,000 siya, 20,000. Mas malaki pa kaya sa sweldo niya, yung komisyon niya. Kagaya ng security guard ng araw sa marina, biruin mo ilan yung naglalagay para lang makasama sa pila, para lang makapasok. Eh kung 50 ang naglalagay na 1,000, di 50,000 isang araw niya, security guard. O, kita mo? Pero ako lang ang organisasyon na nagipaglaban sa inyo sa mga panahon na yon, tuwing nahihirapan kayo pumila sa inyong Seaman's Book. Wala kayong narinig na iba. At kayo naman, karamihan sa inyo nagtatago kapag nagrarally ako. Ini-expect ko sana na pagka sinabi natin lumaban tayo, laban tayo. Laban tayo. Matuto tayong lumaban na sa ating kapakanan. Kasi iyan ang panahon na pwede na ako magretiro. Pwede na ako magretiro dahil pwede na ninyo ipaglaban ang inyong karapatan. Maraming salamat. Subscribe ha. Pati inyong mga kaibigan nyo, sabihan nyo.